Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ika-6 na kabanata ng Misteryo. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Wala kang dapat katakutan sa mga bagay na yun. Ang panaginip ay isang panaginip lamang na walang katotohanan at hindi dapat bigyan ng malalim na kahulugan. Sabi ni Shane at pagkatapos ay bahagya nitong isinandal ang kanyang batok sa malambot na sandalan ng sofa. In fact, parang napaka-imposible na si Micaela ba yun? At ikaw ay iisa dahil lamang sa magkamukha kayo. Pero ano sa tingin mo ang kahulugan nun? At ang nangyari kay Joey kagabi? Micaela rin ang pangalan ng babaeng binabanggit niya. Don't you think na coincidence din na masasabi yun? Pakiwari ni Michelle ay kinikilabutan siya kapag naaalala niyang muli ang nangyari sa kanila kagabi. Ang mga bagay na nangyari sa panaginip mo ay pawang likha lamang yun ng pag-iisip. At si Micaela ay kasama rin ng mga bagay na yun. Lahat tayo ay nananaginip ng mga katatakutan, pero nonsense lang na masasabi. Wala sa tama ang pahayag ni Shane. Hindi nito nasagot ng gusto ang katanungan ni Michelle at ang tungkol kay Joey. Ano nga ba ang maaari niyang maisagot tungkol dito, gayong wala rin naman siyang idea o kasagutan tungkol sa nangyari. At hanggang ngayon ay pare-pareho lamang silang walang alam at naguguluhan sa bagay na nangyari. Marahil ay gumagawa lamang ng paraan si Shane para wag malagay sa katatakutan ang pag-iisip ng matalik nitong kaibigan, lalo na't emotionally depressed ito. Curious lang ako. Masasabi ko rin kasi sa aking sarili na makahulugan ang panaginip kong yun at malakas ang kutob ko na may dahilan kung bakit ko napanaginipan ang mga bagay na yun. Hindi na naituloy pa ang ilang bagay na gusto sanang idagdag ni Michelle sa kanyang mga sinabi nang mapansin nitong parating ang dalawa. Si Joey at si Mike. Napansin din ito ni Shane. Kaya't mabilis nitong naibaling ang kanyang paningin sa paparating na dalawa. Pansin ni Michelle ang tila naguguluhang mukha ni Mike. Pero bago pa man ay tila nakakadama siya ng kakaiba sa kanyang sarili nang makita niya si Mike. Dama niya ang malakas na pagtibok ng kanyang puso na tila ba sinasabing lalapitan niya kaagad dito at yayakapin upang magpasalamat dito. Pero hindi siya ganun. Hindi malakas ang kanyang loob para gawin ang bagay na yon, lalo na't sa harapan pa ng kanyang mga kaibigan. Naunang papalapit sa kanila si Joey. Nakatuon ang mga mata nito sa kanya. Nang mapansin niya ito'y bigla niyang ibinaba ang kanyang mga tingin dito. Marahil ay lalapit ito sa kanya para humingi ng dispensa o mag-apologize sa nangyari sa kanila kagabi. Unang binati nito si Shane at pagkatapos ay muli itong tumingin sa kanya na nakangiti. Hindi nagsasalita si Joey pero parang naiintindihan na niya ang nasa isip nito at ang bagay na gusto niyang sabihin, kahit na hindi bumubuka ang bibig nito. Bahagya rin siyang tinapunan ng tingin ni Mike na nakatayo lamang din sa bandang likuran ni Joey. Ngumiti ito sa kanya na puno ng makahulugan. Pero para sa kanya, kailan kaya niya sasabihin ang mga bagay na nakikita nito sa kanyang mga mata? Para bang naiinip na tuloy siya at hindi na makapaghihintay pa. Michelle, marahang wika ni Joey. Bigla tuloy naputol ang bagay na naglalaro sa kanyang isipan nang magsalita si Joey. Tila alam na niya ang susunod na sasabihin nito. Pero nananatiling tahimik lamang si Michelle at naghihintay sa mga sasabihin nito sa kanya. Ngunit kahit naman na hindi ito humingi ng dispensa sa kanya, ay patatawarin pa rin niya ito. Dahil alam naman niya na kahit na siya mismo sa kanyang sarili, ay hindi niya alam ang kanyang ginagawa ng mga oras na yun.
sa loob-loob nito. Totoo nga kayang hindi niya alam ang kanyang ginagawa at nawala lamang siya sa kanyang sarili? Bagay na hindi pa rin maiwasang mag-isip ni Michelle at magtanong sa kanyang sarili. Pero ang bagay na yun ay gusto nang kalimutan ni Michelle. At hanggat maaari ay wag nang pag-usapan pa ang mga nangyari. Sa kabilang banda naman, patuloy sa kanyang binabasa si Derek. Hindi na niya napansin pa o nabilang kung ilan na ang mga pahina na kanyang nabasa. Maraming bagay na siyang nalalaman tungkol kay Angelo Cruz, ang taong naghangad ng gusto sa pag-ibig ni Micaela. Gagawin nito ang lahat, mapasa kanya lamang ito. Naroroon na siya sa huling pahina ng tala-arawan nito. At dito'y tila nakadama siya ng kakaiba sa huling binasa. Paulit-ulit na niya itong binabasa at pinag-iisipan ng husto ang ibig sabihin nito. Ito ang nakasulat sa huling pahina ng kaniyang diary. Ginagawa ko ang lahat para sa kanya, pero binigo niya ako. Ito na marahil ang pinakamasakit na ginawa niya sa akin, ang talikuran ako. Ang araw na ito sana ang aming kasal, subalit hindi natuloy. Labis akong nasaktan sa kanyang ginawa. Tumakas siya at sumama sa lalaking yun. Iniwan niya akong nag-iisa at nagdurusa habang pinagtatawanan ng lahat. Isinusumpa ko, gagawin ko ang lahat para makaganti sa kanya. Gaganti ako sa araw ng kanyang pagbabalik, kahit na ang katumbas nito ay ang aking kaluluwa sa hari ng kadiliman. Ito ang pahayag na sinabi doon ni Angelo, ang kanyang huling binitawang salita sa huling pahina at hindi na ito nasundan pa. Blanko na ang mga sumunod na pahina. Ang pahinang ito ang paulit-ulit niyang binabasa. Ang paghihiganti sa araw ng kanyang pagbabalik, kahit na ang katumbas nito ay ang kanyang kaluluwa sa hari ng kadiliman. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Nakakatakot isipin na maghihiganti siya sa pamamagitan ng dilim, sa Diyos ng kasamaan. Sa paanong paraan niya ito gagawin para makaganti sa babaeng pinakamamahal niya? Magagawa kaya niya itong saktan gayong sumama na ito sa lalaking tunay niyang minamahal? Pero ang mga bagay na nangyaring iyon ay matagal na panahon nang nagdaan at maaaring nakalimutan na ng mga taong nakakaalam nito. At marahil din na ang mga taong may kinalaman dito ay halos matagal na ring yumao. Napabuntong hininga si Derek habang iniisip ang mga bagay na yun. Paano pa nga ba siya makakaganti kay Micaela na sa ngayong kasalukuyan marahil ay patay na rin ito? At kahit na hukayin pa ang bangkay nito at makita ang kanyang mga kalansay, ay hindi na ito magsasalita pa para humingi ng tawad sa kanya. Hindi na kailanman dahil kahit na si Micaela mismo ay kinasusuklaman niya. Natatawa si Derek sa kanyang sarili at may bagay na nabubuo sa kanyang isipan. Hindi kaya nagpakamatay ito matapos isulat nito ang nakasaad sa kanyang diary? Ito ang pangungusap sa kanyang isipan habang tatawa-tawa. Napapailing na tiniklop ito ni Derek ang diary ni Angelo at isiniksik niya ito sa bulsa ng kanyang pantalon. Paano nga ba maghihiganti ang isang taong puno ng galit sa kanyang kapwa? Ngunit iyon ay matagal na. Naisip tuloy niya na maaaring patay na ang taong ito at kung maghihiganti man siya, ay babangon siya mula sa hukay na inaagnas ang buong katawan para sa kanyang pagbabalik at maghihiganti. Ngunit iyon ay sa pelikula lamang. Doon lamang nangyayari at sa mga horror books na nababasa nito. Tumayo na siya mula sa kinauupuan nito. Dahil bumalik na sa kanyang alaala ang larawan ni Micaela, kukunin nga pala niya ito para ipakita sa kanyang mga kaibigan. Subalit sa pagharap niya, ay kanina pa pala may nakaambang panganib sa kanyang likuran. Biglang pumulupot sa kanyang leeg ang kamay ng isang matangkad na lalaki. Napakabilis ng kamay nito at napakalakas niya. Sino ka? Tila kinakapos
na tanong ni Derek, habang pinagmamasdan nito ang mukha ng lalaki. Isang bagay ang kapansin-pansin sa mukha nito, at iyon ang kulay ng kanyang mata. Purong itim ito at walang kulay puti na makikita na nakahalo doon. Nakadama siya ng paninindig ng kanyang balahibo. Isa ba itong katatakutan o isang biro ng kanyang imahinasyon? Pero hindi siya maaaring magkamali. Nakakadama siya ng sakit mula sa daliri ng di nakikilalang lalaki. At lalo pa itong humihigpit. Ang nangyari sa akin ay hindi isang katatawanan o biro. Ito'y isang katotohanan at puno ng katatakutan. Wika ng lalaki habang sakal-sakal siya nito sa isang kamay lamang. Napakalakas niya. Hindi niya magawang magpumiglas. Tila hindi pangkaraniwan ang kanyang lakas. At doon ay unti-unti pa siyang inaangat nito. Pakiwari niya ay puputok ang kanyang mga ugat sa kanyang leeg. At mas lalo pa itong nagpadagdag ng sakit. Sino ka? Sambit nitong muli. Maraming bagay ka nang nalalaman sa akin, pero hindi mo pa rin ako nakikilala. Umahon ako mula sa apoy na impyerno para magbalik at maghiganti. At ngayon na ang aking sinumpang araw. Malakas ang tinig nito. Matapos ang kanyang sinabi, ay inihagis siya nito sa divider ng mga libro. Napakalakas niyon na kulang na lang ay mawasak ang lugar na pinaghagisan sa kanya. Nagkalat ang mga libro sa sahig nang tamaan ito ng kanyang katawan. Napaliyad siya sa sobrang sakit na ginawa nito. Tila natutuwa ang nilalang sa kanyang ginawa at dahan-dahan itong lumapit sa kanya. At muli nitong hinawakan ng kanyang kaliwang kamay ang kanyang muka. Tila hindi pa kontento sa kanyang ginawa. Lihim mong pinagtatawanan ang aking pagkatao. Kaya't pinarusahan lamang kita ayon sa nakatakda. Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng nakatakda ay mangyayari ayon sa kagustuhan ng dilim. At iyon ang bahagi ng aking paghihiganti. Paghihiganti kay Micaela. Biglang nakadama ng pangingilabot si Derek. Tila kinutuban siya sa bagay na yon. Imposibleng ikaw. Walang katotohanan ng sinasabi mo. May pagkagaralgal ang boses nito. Mula nang dumating kayo sa lugar na to ay nabuhay akong muli. Nabuhay ako dahil kay Micaela. Kukunin ko siya at iaalay sa aking Panginoon. Tila nagbabadya ng panganib ang tinig nito. Sino ang tinutukoy niyang Micaela? Isa ba ito sa kanyang mga kaibigan? O marahil ay si Michelle? Ngunit hindi ito si Micaela. Kamukha lamang niya ito. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Hindi ikaw si Angelo. Isa ka lamang impostor. Wika nito nang may katatagan sa kanyang sinabi. Doon ay muling humigpit sa kanyang leeg ang kamay nito. Tila hindi nagustuhan ang tabas ng kanyang labi. Hindi ka naniniwala? Gusto mo bang patunayan ko pa sa'yo kung sino talaga ako? Yun lamang at biglang nagbago ang buong katauhan nito. Naging isa siyang mabaho at nabubulok na bangkay. Ngunit nanatili pa rin siyang buhay at malakas kahit na inaagnas na ang buo nitong muka, kamay at buong katawan. Halos manlaki ang kanyang mga mata at gumapang ang kilabot sa buo niyang katauhan. Hindi siya naniniwala sa mga multo at bangkay na nabuhay. Ngunit narito sa kanyang harapan ang pruweba. Pruweba na magpapatunay sa mga katatakutan. Isa ba itong katotohanan? Totoo ba ang kanyang nakikita at hindi siya nananaginip lamang? O ito ba'y likha lamang ng kanyang mga ilusyon? Gusto na niyang gumising sa katatakotang yun. Gusto na niyang gumising mula sa isang nakakatakot na bangungot. Ngayon, naniniwala ka na ba sa tunay na katatakutan? Katatakutan na papatay sa inyong mga tao. Sabi nito habang inangat siyang muli. Diyos ko, hindi ito totoo. Pagtangis nito,
habang muli na naman siya nitong iniangat sa ere. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata. Ayaw na niyang makita pa ang itsura ng lalaki. Ang nakakatakot na itsura nito. Tunay ngang nakakatakot ang inaagnas na mukha nito at kulang na lamang ay malaglag ang kaliwang mata nito. Ang lahat ay nakatakda ng maganap. Walang sino man sa inyo ang maaaring pumigil sa akin. Isinugo ako ng dilim para buksan ang pintuan ng impyerno sa pamamagitan nyo at hilahin kayo sa naglalagablab na apoy. At doon ay muli na naman siyang inihagis nito at tumama ang katawan nito sa haligi na kung saan nakasabit doon ang portrait ni Micaela. Bumagsak ito sa kanyang katawan. Napakasakit nun. Pakiramdam niya'y namamanhid ang buo nitong katawan. Hindi na niya maigalaw ang kanyang mga daliri dahil sa sakit. Sa nanlalabo nitong paningin, pansin niya ay nakatayo ito sa kanyang harapan. Ngunit hindi sa kanya nakatuon ang pansin nito, kundi sa larawan ni Micaela. Kung gayon, totoo ngang nagbalik siya. Nagbalik siya mula sa impyerno. Si Angelo Cruz. Si Angelo Cruz ay nagbalik hindi sa katauhan ng isang normal na tao at hindi rin sa katauhan ng isang inaagnas na bangkay, kundi sa katauhan ng isang dyablo. Kahit nanlalabo na ang kanyang paningin, ay naaaninag niya ang tunay nitong kaanyuan. Mayroon siyang dalawang mahabang sungay at mahabang buntot. Itim. Itim ang kulay ng kanyang kaanyuan. At tila nagbabagang apoy ang kanyang mga mata. Nakakatakot isipin, ngunit totoo ang mga dyablo. Kukunin kita, Micaela. Kukunin kita sa ayaw at sa gusto mo. Tinalikuran na niya ang walang malay na si Derek. Iniwan niya itong lugmok sa kanyang kinalalagyan. Ngayon ay walang sino man ang maaaring humadlang sa lagim na gagawin ko. Wala! At kapag nagtagumpay ako, ipagpapatuloy ko ito hanggang sa huling yugto ng kasaysayan ng daigdig. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng Misteryo. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.